Kapal ng mukha! Ang pangit mo! Kung pangit mo! Maloy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire! Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire! Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Nagmukhang basang si Auntie Claire eh. Oh. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they put credit on you guys, just let them shoot. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! She lies! Oh, come on! Harassing? Look what you did in the Philippines! No, we are not violent. We're pangit mo! Ang pangit mo! Kung mo! Grabe ang galit ng mga kababayan natin dyan sa mga OFW natin kababayan dyan sa Canada. Mainit na sinalubong itong si PBBM saka si Auntie Claire. Mainit ang ulo. Umalis siya sa Pilipinas na marami nagrarally. Hindi niya sukat akalain pagdating niya ng Canada, marami pa rin nagrarally. Ano kayong pakiramdam ni BBM nito? Siya yung nandun pero sinisigaw ng mga tao, Duterte. At dito sa bahagi ng video na to mga kababayan, nagbabala na nga po ang mga kababayan nating Muslim na wag umanong isama itong si Senator Robin Padilla sa di umano'y selective justice na ginagawa nga po ng Marcos administration. Matindi po ang kanilang naging babala dito mga kababayan. Panoorin po natin ito. Nananawagan ngayon ang Muslim Alliance na huwag isama si Senator Robin Padilla sa umano'y selective justice ng pamalaan. Kasunod ito ng banta na kakasuhan umano ang senador dahil sa paratang na tinulungan nito si Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas. Ano ang gagawin ng grupo sakaling maisunod nga sa mga kakasuhan ang senador? Alamin sa report ni Almar Fersuelo. Natapos na ang isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo na tumagal ng 3 araw. Sa naturang rally, nanawagan ng INC na huwag sampahan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta dahil ayon sa kanila, ito ang gumagawa ng tamang investigasyon. Sa panayam ng SB9 News kay Muslim Alliance spokesperson Nasif Malawani, sinabi nitong bagamat maraming issue at problema ng bansa ang hindi natalakay sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat pa rin sila sa isinagawang pagtitipon. Ayon kay Malawani, naiparating ng naturang rally sa pamahalaan ang mensahe tungkol sa umano'y selective justice. Regarding naman po sa mga problema ng bansa, maraming hindi nabanggit doon.
Kasi sa pagkakaalam ko, parang focus sila sa pagkaso po sa butihin nating senador, si Rodante Marcolita. Kaya tayo naman po, kami mga Muslim, okay na rin kami doon. Kasi alam naman natin na hindi pira ng gobyerno yung ikakaso nila kay Senator Marcolita, pira yun ng kaibigan. Paano magiging plunder po yun? Kaya yun ang pinagpuputok ng butsi ng mga mga sambayan ng Pilipino. Yung pinagagawa ng gobyerno ngayon, parang selective justice po. Yung kung sino lang ang gusto nilang kasuhan, pag hindi nila kakampi, kakasuhan nila. Nagpahayag din si Malawani ng kanyang pagkadismaya sa Administrasyong Marcos dahil sa umano'y panguusig sa mga kritiko at hindi kaalyado nito. Inahalimbawa niya si Senador Robin Padilla na ayon sa kanya ay tila isusunod na kakasuhan ng administrasyon. Kaya nga, nakakalungkot po yun eh. Kasi sana po hindi mangyari yun. Kaya yung mga ganyang, yung sinabi ko kanina, yung selective justice, paano naman maging obstruction of justice kay Robin? Tama naman yung sinabi niya eh. Ako, walang warrant si Senator Bato de la Rosa. Walang warrant dito. Walang obstruction dito sa Pilipinas, yung korte ng Pilipinas. At saka naglakad kami, sumakay ng sasakyan, nandun yung mga pulis. Paano nila nasabi na obstruction of justice? Kung matatandaan sa huling araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay dumalo si Senador Padilla at sinabi nitong siya na umano ang susunod na ipapakulong. Tinanong din si Malawani kung ano ang kanilang magiging hakbang sakaling arestuhin si Senador Padilla. Sana huwag mangyari kasi kahit anong paraan gagawin ng mga kapatiran natin Muslim. Hindi lang naman namin sabi na mag-rebuild kami, pero sa lahat ng legal na paraan, talagang baka ito na yung mitsa talaga na magkakaroon ng problema yung administrasyon. Kasi iba kasi yung Muslim eh. Kami, pag pinanindigan namin, hindi namin inisip kung ano mangyari sa amin. Basta nasa legal kami, talagang kahit ano mangyari, paninindigan namin. Kaya maraming sasali ng Muslim dahil alam nyo naman si Senator Robin Padilla, mahal yan ng mga kapatid nating Muslim. At sa bahagi naman ng video na ito mga kababayan ay mapapanood natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Plunder sa Tagalog pa, sablay. Sapagkat wala pong plunder na nagawa si Senador Dante Marcoleta. Ano ho ba muna ang plunder? Para ating pag-usapan, dagdag kaalaman po sa inyo. Sapagkat ang nais nga natin ay may angat ang antas ng pampublikong diskurso, bigyan ko rin kayo ng armas, ng bala, para po pag kayo nakipagtalastasan, kung kanino man, alam ninyo yung kadahilanan bakit kayo may ganyang paninindigan, bakit kayo sumasama sa mapayapang kilos protesta na naaayon sa ating saligang batas, at alam niyo yung issue, ano ba yung plunder? Ang plunder po ay produkto ng Republic Act 7080. Republic Act 7080. At akmang-akma yung usaping plunder dahil ang plunder po ay na-introduce sa ating criminal law noong July 12, 1991. July 12, 1991, nung ito po ay naging isang ganap na batas. Bakit akmang-akma? Ngayon po ay July 2 at magse-celebrate na po ng anibersaryo, kung sineselebrate man ang anibersaryo ng pagkakapasa o pagkakapirma ng isang batas kagaya ng RA 7080 o yung Plunder Law. Plunder Law was enacted and made into law July 12 of 1991. Ngayon ho ay July 2, 2026. 35 years have passed at naririto pa rin itong Plunder Law. Ano ang Plunder Law? Ano ang nakasaad sa RA 7080? Paano ka maaaring makasuhan? Higit pa, paano ka maaaring makonvict o makulong hindi lamang during the trial phase kung hindi para ikay mahatulan ng kasong plunder. Marami po yung mga elementong, marami po yung mga nakasaad pag binasa nyo yung RA 7080. Pero sa kapakanan po ng mga hindi naman abogado, hindi naman po nakapagtapos ng abogasya at hindi po nag-aabogasya, yung mga ordinaryong tao, pasimplihin po natin para dagdag kaalaman sa inyo. Ang Plunder Law po, RA 7080,
Kinakailangan, ito lang pong tatlong bagay ang tatandaan ninyo. Ang dapat dito, yung inuusig, yung uusigin, yung inaakusahan o yung akusado, dapat ay public official. Unang-una, public official or public officer. Tanong, paano kung pribadong tao? Maaari ka bang maharap sa kasong plunder? Maaari ka bang kasuhan ng kasong plunder? Kagaya nung mainit na pinag-uusapan na kinasuhan ang aking kaibigan, si Congressman Mike Defensor, dating kongresista, at dalawa pang sibilyan na hindi ko na po babanggitin ang pangalan, baka ayaw nilang magpabanggit. Maaari ba silang makasuhan ng plunder? Maaari. Kung mapapakitang malinaw na merong sabwatan, merong malinaw na ugnayan na sila ay nagsabwatan. Kailangan yan sa unang-una private, public official or public officer ang maaaring kasuhan ng kasong plunder. Maaari bang kasuhan ang pribado? Maaari. Subalit kinakailangan may pakitang malinaw na merong sabwatan o malinaw na ugnayan itong public official or public officer at itong pribadong mamamayan. Pangalawa, may papakita na nagkamal. Ito importante ito. Nagkamal ng illegal na yaman yung public official or public officer sa pakikipagtulungan o pakikipagsabwatan nung pribadong mamamayan. Maaari pong walang pribadong mamamayan Lagyan po natin ng konteksto yung ating diskurso ngayon. Bakit blunder at hindi plunder? Blunder sa Tagalog, sablay. Yung plunder, alam naman ninyo, pandarambong. Napaka-ordinaryo sa panahon ng Marcos Jr. administration. Kanya nga nagrarally ang sambayan ng Pilipino. So una, ang offender must be a public official or public officer. Maaari ding pribado basta't mapapakita na meron silang sabwatan o ugnayan. Pangalawa, mayroong pagkakamal ng illegal na yaman o nakapag-ipon ka ng illegal na yaman sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan ng potong, kickbacks, commission, misappropriation of public funds, malversation of public funds, at saka illegal asset distribution. Hindi po pwedeng isa lang kunyari kumita ka lang, nakapagkamal ka ng illegal na yaman sa pamamagitan ng kickbacks. Kinakailangan po kasi yan, kombinasyon o series of illegal overt acts. Yan ang nasa batas. Pag wala yung kombinasyon ng kickbacks na galing sa malversation of public funds o nagkaroon ka ng kickback galing sa misappropriation of public funds o kaya nagkaroon ka ng komisyon dahil sa illegal asset distribution, katulong ang isang pribadong mamamayan o isa ring kapwa mo gobyerno, maaaring pumasok sa kasong plunder yan. Dalawa na po yan, dalawa na yung ating elemento o requisitos para sumampa yung kaso o yung aligasyon sa plunder. Pangatlo, alam na alam ninyo ito, kinakailangan hindi bababa sa 50 milyong piso yung iyong ninakaw o yung kinamal na yaman. Hindi bababa, not less than 50 million pesos yung illegal wealth amassed. Gamit yung series of acts or combination, kagaya ng kickbacks, galing sa malversation of public funds, kagaya ng komisyon sa pamamagitan ng illegal asset distribution ng pamahalaan, o komisyon, o suhol, o kickback, o extortion sa pamamagitan ng misappropriation of public funds. So tatlo po yung mahalagang elemento. Para po pag kayo nakipagtalo kahit kanino, matalino po ang inyong magiging talastasan. Yan po yung layunin ng ating hakbang ng maisog, yung transparency, advocacy, peace, and security. Hindi naman tayo pwedeng mag-advocate when we do not know or bangkarote yung ating kaalaman pagdating sa advocacy ang ating isinusulong. Kanya dito po sa ating pahina, sinisikap natin na madagdagan ang inyong kaalaman at mamulat ng higit ang inyong kaalaman. Sabi ni Atros or Artrus, sa PM yan, pasok na pasok sa plunder case. Kaya pala sinampahan agad ng kampo ni Lucaret sa
Malacanang ang mahinang impeachment case. Ano ho? Aha. Tama ito. Sabi naman ni At Galaxy, yan ang komento ni At Galaxy, no? Maraming salamat si Manny De Jose, tama ba? Si At Funny TV, maraming salamat si At Funny TV sa iyong matalinong pagtalakay ng ating blunder, hindi plunder. So, balik po natin para to. Meron bang nagawang plunder si Senador Dante Marcoleta? Kasabwat ba niya si Mike Defensor? Sila ba'y nakagawa ng isang kasong plunder? Ulitin ko ang mga basic fundamental elements para masampahan ka ng kasong plunder. Plunder hindi blunder, hindi sablay. Una, kinakailangan yung taong inaakusahan mo ay public official or public officer. Pasok doon si Senador Dante Marcoleta. Maaari ding pribado. Pasok doon si Mike Defensor. Subalit may problema. Kinakailangan maipakita mo na meron silang sabwatan. Yan, wala yan. Bungi na agad. Sabwatan na ano? Walang sabwatang na ipakita eh. Aligasyon lang. Na merong sabwatan si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Hindi na ipakita yan. So yung unang elemento, bagsak. Pabagsakin pa natin. Meron silang sabwatan na magkamal ng illegal na yaman. May lalong wala. Pagkamal ba ng illegal na yaman ang campaign donation? So makikita natin, unang elemento pa lang, bagsak na. Kanya nga, blunder ito hindi plunder. Sablay ito, hindi ito plunder. Tungo tayo sa pangalawang elemento. No? Yung pangalawang elemento, kinakailangan, nagkamal ng yaman si Senador Dante Marcoleta na inaakusahan. No? Sa pamamagitan ng kombinasyon o series of acts na kagaya ng kickbacks, ng dahil sa malversation of public funds, komisyon dahil sa illegal asset distribution ng mga pag-aari ng pamahalaan, o kaya komisyon o kickback o extortion or kotong sa pamamagitan ng misappropriation of public funds at sa tulong ng pribadong mamamayan kagaya ng inaakusang si Mike Defensor. Pangalawang elemento, wala pa rin. Bagsak na naman, bagsak pa rin at bagsak na bagsak. Pangatlo, importante, nakapagkamal ng illegal na yaman sa halagang hindi bababa sa 50 million pesos. Meron bang nakamal umano na mahigit o hindi bababa sa 50 million pesos? Wala. So yung pangatlong elemento, wala pa rin, zero, bankrupt sa anuman sa mga elemento ng plunder. Bakit? Yung sinasabing 75 million pesos, yun ay isang donasyon. Donasyon para sa pagsasagawa ng isang matagumpay na kampanya para senador. Wala itong plunder. Blunder po ito, blunder. Tanong, kung merong pagkamal ng illegal na yaman, yung ill-gotten wealth, hindi pa ang ill-gotten wealth ang katumbas niyan o agad-agad na ginagawa dyan ay hidden wealth. Bakit? Ill-gotten nga kinamal mo nga nagnakaw ka nga Hindi mo pwedeng ipabongga yan. Hindi mo pwedeng ipabida yan. Hindi mo pwedeng ipagyabang yan. Kaya yung mga merong ill-gotten wealth, lagi yan. Tatago nila yan sa kung saan. Sa kamag-anak, sa korporasyon, sa lupa, sa pagsusugal, sa lahat. Diyan ay naiuwi at nagiging hidden wealth. Tanong, meron bang hidden wealth dito sa inaakusa kay Senador Dante Marcoleta? Sablay na naman, blunder na naman ang ombudsman. Bakit? Saan ka nakakita ng taong inaakusahan na nagkamal ng illegal na yaman at ito'y itinatago? Kaya nila natunton itong sinasabing 75 million pesos na basihan or their basis or anchor of the plunder case being to be filed against Senator Dante Marcoleta and other private official, like former Congressman Mike Defensor and two others,
Ito lamang ang kanilang angkor. Kaya nila ito na-discovery dahil ito ay nailathala. Hindi ito tago. Hindi ito bahagi ng hidden wealth. Walang effort na pagtakpan ito. Bakit kanyo? I-final nga sa Commission on Election. Dineklara nga sa pamamagitan ng Statement of Contribution and Expenditures. Yung campaign contribution, yung Statement of Campaign Contribution and Expenditures. Hindi lamang ito ordinaryong dineklara. Ito ay sworn affidavit. Sinumpaan pa ito ni Senador Dante Marcoleta. So wala ditong ill-gotten at wala rin ditong hidden wealth. Kaya malinaw dito, walang plunder. Hitik-siksik-liglig ang ginagawang persecution ng administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi sa plunder po, hindi blunder, sablay, bulilyaso. Yan ay malinaw na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi po ito plunder. Saan ka naman nakakita kung ang elemento ay ill-gotten wealth? Saan ka naman nakakita ng napakahinang nilalang na idedeklara mo yung ill-gotten wealth mo, dapat sana'y hidden wealth, sa isang Statement of Contribution and Expenditure mismo sa Commission on Election? Sinumpaan mo pa yung deklarasyon mo. Ito'y malinaw na paggagaslight o ginagawa tayong mangmang. Kanya tumutok kayo dito sa ating pahina at wag na ho kayong magre-rely dyan sa mga mainstream media. Budol din po iyan. Ano ho? Sabi ni Romel Rodrigo, wala talaga. O, sabi naman ni JC or Jace Creencia, o yan, maganda rin yan. Bakit kay Cheese may nag-donate din? Sumama lang sa majority, absuelto na. Dito natin nakikita how this administration, this evil Marcos Jr. administration have weaponized the law. And that is why this is the very same reason gulat na gulat si Bongbong Marcos paggising daw niya nung katapusan ng Hunyo, nung June 30, napakaraming tao sa EDSA nagpoprotesta. Nagulat daw siya, hindi daw niya alam ang kadahilanan. Paliliwanag natin kung bakit naglalabasan sa lansangan ang mamamayang Pilipino. So malinaw po yan ha. Yung plunder is Republic Act 7080. Naging batas ito July 12, 1991, magte-35 years na pong batas yan, few days from today. At ito bukod dito kay Cheese, merong mga civic organization, may mga ordinaryong mamamayan na malapot ang pagmamahal sa bayan. Nagsampa nga sila ng plunder at malversation of public funds. Laban kanino? Kay dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at yung dating Pangulo ng PhilHealth, yung Ledesma. Sinampahan ng plunder. Malinaw ito. Ito hindi 50 million, small time yan. Ito 6 pesos. Natatandaan nyo, gumagsagawa ng cash 60 billion sweep ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Renade nila yung iba't ibang pondo ng iba't ibang ahensya. Kinuha nila. Dagit dyan. Yung 60 billion natin, lahat ng miyembro ng PhilHealth, lahat naman tayo dyan ay miyembro Dalawa lang naman yan. Yung active contributor at yung passive contributor. Yung active contributor, tayong mga manggagawa na kinakaltas sa ating sahod, yung ating forced contribution para sa PhilHealth. Yung mga passive contributor, passive members, yan naman po yung mga subsidized ng pamahalaan, in short, tayong lahat ng Pilipino. No, malinaw ho yan. Si Recto at itong si Ledesma, kinasuhan ng plunder sa ombudsman. Noong nakaraang taon, Disyembre, malinaw yan. Malinaw na kinuha nila yung 60 billion at pinag-utos ng Korte Suprema, isoli nila yung 60 billion. So malinaw, illegal yung pagkukuha. Anong ginawa ng ombudsman? Public money po ito, public funds po ito dinismiss ang kaso. Wala raw plunder. Wala ring malversation of public funds. Walang kaso. Kung si Recto
At si Ledesma, dating Pangulo ng PhilHealth, ay dinismiss ang ombudsman ng kaso sa isang napakalinaw na pandarambong ng 60 billion pesos. Paano naman makakasuhan ang isang Dante Marcoleta ng plunder? Campaign contribution yun. Walang elemento doon na yun ay pera na galing sa buwis na binabayad nating mga Pilipino. Wala. Yun ay pera ng pribadong tao, si Mike Defensor at yung dalawang sibilyan o ordinaryong mamamayan. Nag-donate sila, campaign contribution, para makapagsagawa ng isang matagumpay na senatorial campaign si Dante Marcoleta, at nagtagumpay naman siya. Wala hong plunder doon, mga kababayan. Malinaw po iyan. Maraming salamat sa mahigit 1,000 dito sa ating Magic Eye, ang akin pong munting lambing para higit marami ang makaalam ng ating paksa ngayong araw. Patuloy po kayong mag-engage, mag-react, mag-comment, paki-share po ninyo. Napakahalaga i-pag-share. At yung nasa YouTube, sana po yung mag-subscribe kayo. At yung nasa Facebook, ganun din o, patuloy kayo mag-comment, mag-react, makipag-engage, makipagtalakayan ng live, at mag-share po kayo sa Facebook, at sana ay mag-follow kayo. So kung si Recto at itong si Ledesma ay dinismiss ng kaso ng ombudsman, ang malinaw na plunder, kung hindi man malversation of public funds, ahalagay 60 billion pesos, non-bailable, malinaw yan. Paano namang makakasuhan ang isang kandidato na tumanggap lamang ng campaign contribution? Walang ill-gotten doon. Fact of the matter, dineklara pa sa kanyang campaign's statement of contribution and expenditures. Hindi lang niya basta dineklara at sinumite sa COMELEC, sinumpaan pa. Nasaan ang plunder dyan? Malinaw yan, bend the law na naman. Kung yung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ang isinilarawan ni dating Senador Joker Arroyo ang pamahalaan at ang gobyerno na pinapatakbo ni dating Pangulong Noynoy Aquino as isang student council body. Itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay aking isasalarawan bilang mga spoiled brats, mga spoiled ito, mga bully ito, na gagawin nila lahat kahit ano, masunod lamang ang kanilang kapritsyo, ang kanilang luho, ang kanilang gusto. So kung kay Noynoy Aquino, nakakita tayo, naging saksi tayo ng pamamalakad ng pamahalaan na kahalintulad ng isang student council, ito'y ayon kay dating Senador Joker Arroyo, itong kasalukuyang administrasyon, mga bully ito, mga spoiled brats ang nagpapatakbo ng ating pamahalaan ngayon. Ito namang ating mga magigiting na law enforcers, sunod-sunod lang. Mas magagaling kayo dihamak sa mga yan, alam ba ninyo yan? Nagpapagaslight lang kayo. Alam naman ninyo kung sinong nagnanakaw ng pera ng ating mga mamamayang Pilipino, nakuha pa ninyong bantayan, asus naman. Yung mga pulis na nagbibigay seguridad, escort, security, yung mga military at iba pang law enforcement. Kayo nga most of the time, most of the day, in 24 hours, halos wala kayo sa bahay ninyo. Hindi nyo nga mabantayan ng personal yung inyong pamilya, yung inyong mga anak. Mahal nyo na sa buhay ito ha. Pamilya niyo ito, asawa ninyo, anak ninyo. Hindi niyo nga mabantayan Kayo, nagpapagamit, binabantayan ninyo yung mga tunay na mandarambong, pinoprotektahan ninyo yung mga nagnanakaw at patuloy na nagpapahirap sa ating mamamayang Pilipino. You are better than that. Yung ating mga kabahagi ng kapulisan at ng ating sandatahang lakas. Mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Huwag kayo magpapagamit sa mga yan. Si Leandro Caday, maraming salamat. Si Mercy Labwak Badal, maraming salamat. Sabi ni at JC Abendano, maraming salamat JC. Pag uwi ko, tayo'y sasama riyan.
tayo ay patuloy sa ating isinagawang war on corruption. Tatandaan nyo yan. Isa tayo sa nanguna dyan sa war on corruption. In fact, kung tayo hindi pinakailaman, bendalo rin ito si COMELEC Chairman Technical Glitch. Kung hindi nila pinakailaman, ang resulta ng midterm election na isulong sana natin sa Senado yung pag-amyenda dito sa plunder law. Tatandaan ninyo, ating isinulong ito na ating maaamyendahan ang plunder law, ibababa natin yung threshold. Masyadong malaki yung 50 million. Ninanakawan ka na, nakikita mo na hindi ka makakapagsampa ng kaso. Bakit? Wala pang 50 million Aking panukala noon, kahit 10,000, kahit nga piso ninakaw mo, ang pagnanakaw ay pagnanakaw, dapat kang parusahan. At in fact, ang aking panukala noon, ibalik ang death penalty exclusively diyan sa kasong plunder para magtanda at hindi na umulit yung mga tunay na nagdarambong sa ating bansa. No? Maraming salamat at JC Avendaño sa iyong tiwala. Sabi ni Ram Terps Plus, Bendalo. Maraming salamat si Henry Damaso watching from Kuwait. No? So dito makikita natin, nung sabi ni Bongbong Marcos, siya raw ay nagulat at paggising niya ng isang araw ay ang dami-daming tao sa EDSA, naglipa na at nagpoprotesta, hindi raw niya alam ang dahilan. Banggitin natin, anong dahilan? No, anong dahilan? Subalit bago yan, maraming harassment na nagagawa. Nananawagan ako sa ating mga kapulisan, pati na sa lahat ng miyembro ng law enforcement. Huwag ninyong ihaharas yung sambayan ng Pilipino na nais sumali sa anumang payapang pagtitipon. Yung pagtitipon na naayon po sa ating saligang batas. Malinaw po yan. Yan ay nakaukit, nakasulat, may garantiya sa ating saligang batas. Article 3, Section 4. Ano yung ginagarantyahan ng Article 3, Section 4 ng ating saligang batas? Yung ating right of free speech. Karapatan nating magpahayag. Yung ating kalayaan na yung ating of expression. At siyempre, yung ating karapatan na sumali sa kahit na anong payapang pagtitipon na naaayon sa ating saligang batas upang iparating ang ating hinaing, reklamo, sama ng loob sa pamahalaan. Hindi dapat hinaharang ang mga nais magtungo ngayon sa Diwasang Bonifacio na. Yung mga nagbabantay sa toll gates natin, sa SLEX, sa NLEX, sa StarToll, kung saan man toll at saan man lansangan, pulis yung mga yan. Huwag kayong magpumapil dyan. Yan ay paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Bukod sa sinasabi ko, yung Article 3, Section 4, let me read to you yung Article 3, Section 6. Mahalaga ito. Maraming salamat maraming salamat sa inyong tulong. Ano yung Article 3, Section 6 ng ating saligang batas? Yung mga kapulisan natin, do not impair the right of the Filipino people, the right of Filipino citizens to travel. Meron tayong lahat ng right to travel, pati police meron. Except pag naka-duty kayo o nasa serbisyo kayo, hingi kayo ng pahintulot. Pero yung ordinaryong mamamayan na nagmumula halimbawa ng Batangas, nagmumula ng Cavite, magmumula ng Davao, magmumula ng Pampanga, magmumula ng Bulacan, magmumula ng Tarlac, wala kayong karapatang pigilan silang biyahe. Bakit? Malinaw yan sa Article 3, Section 6. The right to travel shall, yan ang sinabi, shall not be impaired. Shall not be impaired. Except, of course, it admits of exception. 3 bagay para yung mga nais sumali sa rally, hindi kayo magpaharas sa mga yan. Kayo naman mga pulis, huwag kayong paggamit. Ninanakawan na nga tayo eh. Kala nyo naman mga astang oligarko na kayo. Bakit nagnanakaw din ba kayo? Pumaparang ng mga gusto mag-rally. Yung mga anak nga ninyo hindi nyo nakikita Hindi nyo nga mabigay yung mga gusto Pero nagtatrabaho kayo ng marangal. Susundin nyo yung mga nagmandarambong. So tandaan lang ninyo,
Pwede kayo sumuway dyan. Article 3, Section 6. The right to travel shall not be impaired except or unless, tatlong bagay, pagka in the interest of national security. National security. Pangalawa, public safety. Pangatlo, public health. Malinaw yan silipin ninyo. Article 3, Section 6. The right to travel shall not be impaired except in the interest of national security, ang ating public safety at ang public health. Tanong, meron ba tayong issue sa national security? Wala. Meron ba tayong issue sa public safety? Wala. Meron ba tayong issue sa public health? Wala. Wala. Patunay. Tingnan ninyo yung portal ng GMA7. Sinabi doon sa GMA7, binalita nila yung naging payag ni Bongbong Marcos. Yung kinikinalang commander-in-chief nitong mga AFP at PNP. Nagpayag mismo si Bongbong Marcos. Wala siyang nakikitang peligro sa isinasagawang rally na pinamumunuan ng ating mga kaibigan at kapatid sa Iglesia ni Cristo. Siya mismo nagsabi, wala raw peligro. Wala siyang nakikitang peligro, kaya malakas ang kanyang loob na bumabiyahe pa. Bumahe pa sa Canada Bumahe pa sa Canada. Kaya lang sinalobo siya ng rally din doon pagdating niya sa Canada. Wala siya na mayroong threat sa national security, na mayroong threat sa public safety, at mayroong threat sa public health. Wala. Therefore, illegal yung ginagawa ng mga kapulisan. Mismong commander-in-chief na ninyo ang nagbulalas. At kahit anong salitang lumabas sa bibig ng commander-in-chief, polisiya yan. At malinaw sa kanyang pahayag, walang dahilan upang pigilan ng ating mga kapulisan or any law enforcement agency ang karapatan ng kahit na sino mang Pilipino na byumahe. Yung right to travel under Article 3, Section 6 of the Constitution, malinaw yan. Ulitin ko the right to travel shall not be impaired. Hindi mo pwedeng pigilan, hindi mo pwedeng tutulan, hindi mo pwedeng panghimasukan unless na lamang kung ito ay mayroong banta sa national security, wala naman. Sa sa public health, wala. At sa public safety, wala. Pruweba, yung pahayag ni Bongbong Marcos na ibinalita ng GMA7. So malinaw yan. Huwag tayong magpapabudol, huwag tayong magpapasikil. Sapagkat yung ginagawang yan, hindi na yan rule of law. You keep on harping, keep on reminding those who join the peaceful and constitutional protest na rule of law, rule of law, rule of law. Kayo nga hindi kayo sumusunod sa rule of law. Ang ginagawa nyo yung martial law. Bakit nyo pipigilan ang ating mga kababayan na bumahe? Bakit nyo pipigilan ng ating mga kababayan na dumalo sa isang payapang pagtitipon? Dalawang constitutional articles na at provisions ang ating binanggit. And let me just relate, itahin natin. Unang-una, yung Article 3, Section 4. Malinaw yan. Yung tatlong karapatang merong garansya at sinisiguro ng ating saligang batas. Yung right of free speech, yung right to free speech, yung ating freedom of expression, and the right to peaceably assemble. Yung tatlong karapatang yan ang ginagawa ng mga nagpoprotesta. Dugtong natin yung ginagawang panggigipit. Hindi ninyo pwedeng harangin yung mga nais sumali sa isang pagtitipong payapa. Again, yan ay may constitutional guarantee. Yung right to travel, meron ding constitutional guarantee. Go visit Article 3, yung Bill of Rights. Article 3, Section 6, malinaw yan. Yung right to travel shall not be impaired unless merong banta sa national security, sa public safety, or sa public health. Wala. Prueba. Nagsalita mismo yung inyong kinikilalang commander-in-chief na walang banta sa isinasagawang rally. Kahapon at ng isang araw sa EDSA, ngayon sa Liwasang Bonifacio, na pinamumunuan ng ating mga kasama at kaibigan at kapatid sa Iglesia ni Cristo. So walang dahilan upang pigilan yung mga nais dumalo sa rally. No, malinaw yan.
Kaya nasa lansangan ang mga Pilipino ngayon. Bakit? They are exercising the rights that is guaranteed, enshrined, and protected under our Constitution. That is the rule of law. Itong mga naghaharang at nagpapatupad ng paghaharang, huwag kayong pumapil na martial law tayo. Huwag. Tayo ay nasa isang demokrasya. Huwag ninyong gagawin yan. Ngayon, nung June 30, madaling araw, nagulat daw si Bongbong Marcos. Bakit daw ang dami-daming tao sa lansangan? Ikinagulat niya. Bakit mo ikagugulat? Diba? Bakit mo ikagugulat? Pambihira naman. Ang dahilan kung bakit nagtutungo sa lansangan ang mamamayang Pilipino dahil binigo mo, Bongbong Marcos, ang mamamayang Pilipino. Lagyan din natin ng pruweba para hindi tayo basta lamang nagla-live podcast dito. Ang ating pruweba, base pa rin sa ating saligang batas. Article 7, Section 5. Ano yung Article 7, Section 5? Ito po yung panunumpa ng Pangulo at pangalawang Pangulo bago sila gumanap ng kanilang alituntunin, obligasyon, responsibilidad sa sambayan ng Pilipino bilang Pangulo at pangalawang Pangulo. Malinaw yan. Ano yung nakasaad sa kanilang oath of office? Apat na bagay po aking hinimay para sa inyo. Unang-una, nakalagay doon, sila'y nangangako that they will preserve and defend the Constitution. Ito yung dahilan, hindi siya dapat nagugulat. Siya ang dahilan kung bakit nagtutungo sa lansangan at nagsasagawa ng payapang protesta ang mamamayang Pilipino ng palaki yung crowd na in attendance. Hindi kagaya nung whitewash march, nung mga banal-banalan, pero wala naman may nagnakaw daw, wala namang kriminal. Hindi maisigaw na Marcos resign. Wala yun. Yung naganap ng linggo, yung whitewash march, wala yun. Ito yung tunay na pagtitipon. Na hopefully nagpapatuloy pa rin ngayon sa Liwasang Bonifacio. 4 na kadahilanan. Bakit naglalabasan sa lansangan ang mamamayang Pilipino? Unang-una, yung kanyang pangako na ayon sa saligang batas to preserve and defend the Constitution. Unang-una yan. Paano mo ipe-preserve at pagtatanggol ang Constitution kung ikaw mismo ang may akda o author ng most corrupt budget ever? Nung kanyang pinirmahan yung most corrupt budget ever noong 2025 GAA. Malinaw doon. Bungi-bungi, ang daming blanco. Tambalan yan. Huwag natin tambalos-los. Speaker noon, si Martin Romualdez. Sidekick niya, si Zaldico. Yan yung mga yan Si dating Senadora Grace Poe. At yung kasalukuyang senador ngayon na si Chis Escudero. Yang ngayong kasalukuyang Senate President na inilaglag yung mga mararangal na empleyado ng Senado na hindi raw niya alam na may mga blanco, basta't ibinabaraw nila yung dokumento, doon yung bicameral conference committee report, bahala na raw yung mga miyembro ng technical working group ng Senado na maglagay ng mga halaga doon sa mga blanco sa BICAM. Ito, pinirmahan niya So doon pa lamang yung kanyang pangako to preserve and defend the Constitution, hindi na niya ginampanan. Yan ang isang dahilan kung bakit nasa lansangan ang mamamayang Pilipino. Pangalawa, nangangako siya that he will execute the laws. Execute the laws. Malinaw yan. Hindi prosecute the foes. Execute the laws. Ipatupad ang batas. Hindi pahirapan at tugisin ang mga lehitimong kritiko. Malinaw yan. So pangalawang dahilan, kinagugulat pa niya bakit nasa lansangan ang mamamayang Pilipino. Execute its laws. Hindi niya ginagampanan niya. Bakit? Hanggang ngayon, imagine mo si Manny Bunuan, hindi nakulong, linagay sa hospital arrest, may sakit daw. Bandang huli, i-discharge lang pala bilang akusado, state witness daw. Paano mong gagawing state witness? Yung isa, kung hindi man siya ang most guilty dito sa trilyong pisong nakawan na nagaganap sa ating bansa. Kung hindi man siya ang author o akda, ang may akda niyan, kung hindi man siya yung most guilty, hindi siya yung least guilty. Paano mo gagawing state witness yung taong yan?
Yan si Manny Bonoan, dapat yan panagutin. Nagpakatanda-tanda na, yan, kasali pa rin sa pantarambong ng pera ng bayan. Ano na nangyari kay Adrian Bersamin? Nasaan na? Si Mina Pangandaman. Ano na ang kaso ni Martin Romualdez? Yan yung dahilan bakit nasalansangan ng mamamayang Pilipino. Because Bongbong Marcos failed to execute our laws in accordance to the constitutional dictates of his oath of office as enshrined in Article 7, Section 5 of the Constitution. Pangatlo, nakalagay sa kanyang oath, do justice to every man. Mahalaga ito. Yung ating mga kababayan na nanonood ngayon diyan sa Davao, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Do justice to every man. Tell me, even yung trolls, tell me, yung doing justice to every man, ipinagkanulo mo ang kapwa mo Pilipino, hinayaan mong manghimasok ang isang banyagang korte na wala namang jurisdiction sa ating bansa, inihandog mo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte diyan sa ICC. Yun ang pinakamali nilang ginawa. Akala nila nakatulong sa kanila yun. Is that doing justice to every man? Ano ang plano mo, Bongbong Marcos at iyong administrasyon kay Senador Dante Marcoleta? Kakasuhan mo ng plunder dahil sa campaign donation, wala namang elemento ro na public money yung kanilang pinakinabangan, wala namang pagnanakaw doon, wala namang kickback doon, wala namang ill-gotten wealth doon. Yan by doing justice or to do justice to every man? Yung patuloy na panghihimasok ng ICC under your administration, you being the president, at iyong nais pang magdala pa ron ng iilan pang mga Pilipino sa dahig, isuko ang patuloy ang ating soberanya, is that doing justice to every man? Pangatlong kadahilanan kung bakit nasalansangan ang mamamayang Pilipino. At yung pang-apat, mahalaga ito, ang nakalagay doon sa kanyang oath, and bago magtapos, and consecrate myself to the service of the nation. Anong ibig sabihin yan? Consecrate myself to the service of the nation. Siya'y nanumpa na kanyang itatalaga ang kanyang sarili sa pagsisilbi sa bansa. Ibig sabihin, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat buwan ng kanyang 6 na taong panunungkulan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kanya nang inaalay ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa bayan. Tanong, maituturing ba ninyo na itinilaga na niya ang pagtatalaga ng kanyang sarili, ang kanyang ginawa para sa pagsisilbi sa ating bansa? Sagutin niya, hindi siya dapat nagugulat. Baka naman, itinilaga lang niya ang kanyang sarili upang pagsilbihan ang kanyang angkan, ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang sariling interes, at interes ng iilang mga kaibigan. Itinalaga niya ang sarili niya upang isulong ang interes ng kanilang pamilya. Yan ay paglabag sa ating saligang batas. Kitang-kita naman natin yan. Kaya dito malinaw kung bakit nasalansangan ang mamamayang Pilipino. At yun nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi pa tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.